Wala nang 2 linggo makakaharap na ng Gilas Pilipinas ang New Zealand. At mabigat na laban ito ang lalakas ng mga maglalaro para sa Tall Blacks. Pero kumpara noon, hindi naman napipitsugin ng Pilipinas. 0-4 man tayo sa kanila so far, malaki na ang pinagbago ng team mula nang huli nila tayong natalo. Kasalukuyan ding mataas ang confidence ng mga players natin. Naghari ng huling Asian Games at tumalo ng isang European team, bagay na hindi natin nagawa for more than 60 years. At hindi lamang basta-bastang Euro team yon, kundi rank number 6 pa nun sa mundo. Pero bago yon, patalastas muna saglit. Gusto ko lang i-share muli itong Pocket Broker kung saan mas pinadali ang pagtitrade maski sa mga baguhan. Ganito lang kadali. Una, i-download ang app at mag-register. Ikalawa, i-analisa at i-execute ang iyong unang trade. Then, yon. After a while, maaari ka nang kumita kung tama ang plano mo. Quick tip, bago mag-place ng kahit anong trade, siguraduhin i-analyze mo muna ang market. Maaari kang gumamit ng mga tools dyan, kagaya ng candlestick chart para makita ang trend. Halimbawa, nakakita ka ng signs na paangat na, maaaring okay na mag-call option doon. Makakatulong talaga sa trade nyo ang mga tools na ito para makapagplano at mapataas ang tsansa ng isang successful trade. Kaya yun, ano pang hinihintay mo? Mag-register na, napakadali lang yan, pwedeng through email, Google, or Facebook. Gamitin din ang ating promo code para makakuha ng bonus sa iyong first deposit. Withdrawal, madali lang din. Merong bank transfer, e-wallet at crypto. 0% commission yan sa mga withdrawals at 24/7 din ang support. Kaya tara na at mag-trade. Check na ang Pocket Broker. Again, gamitin ang ating promo code WGame100 para sa iyong bonus. Ibang-ibang Gilas team na ito sa tinalo na ng 2022 sa natambakan pa nga tayo by 17 points. Ang tanging natira na lamang sa team na yun ay sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Now with Dwight, Brownlee, Soto at iba pa, plus iba na rin ang head coach ng koponan, masasabing mas kaya na nilang makapagtapatan sa mga Kiwis. Yes, hindi man siguradong mananalo tayo sa laban, pero malinaw na mas kaya na nilang pumalag given na tinalo natin ang Latvia 4 months ago lang. Kaya heto, sa darating na laban, pag-usapan natin ang ilan sa tingin natin interesting na matchups para sa Gilas Pilipinas. Number 1, Cody Webster versus Chris Newsome. Sa unang tingin, mas malakas talaga si Webster. Totoo naman, pero magkaiba sila ng strengths Sa kalibre na itong si Webster, inaasahan ng magiging leading scorer siya ng team or at least top 3. Kaya siya talaga ang main concern ng depensa natin. Pero dyan naman papasok ang best perimeter defender natin na si Chris Newsome. Siya ang best weapon natin para ibato sa mga tipong player ni Corey. Siya nga ang pinagbantay ni Coach Tim kay Ronde Hollis Jefferson ng gold medal match natin ng Asian Games Ganun ka-reliable ang depensa niya. At bukod dyan, kahit papaano, papatak pa rin ng puntos tong si Newsome. Hindi man expected na kasing taas ng kay Webster, pero malaking tulong pa rin na suporta. Kabang-abang na matchup to, Chris Newsome versus Corey Webster. Great offense versus great defense. Number 2, Dwight Ramos versus Isaiah Leafa. Ito naman, battle ng mahuhusay na combo guards. Pareho silang naglaro ng Olympic qualifiers this year. Si Leafa, consistent yan nun. 14 points kontra Croatia nila Big Zoo, 12 points kontra Slovenia ni Luka. Siya rin ang third best scorer nila ng OQT behind Ilian Corey. Kaya kontra Gilas ay inaasahan na rin ang high level play nito. Meanwhile, si Dwight naman, ang second best scorer ng Pilipinas ng OQT sunod kay JB. Consistent din to katulad ni Leafa, 12 points kontra Latvia, 16 points kontra Georgia at 13 points kontra Brazil. Masasandalan talaga. Kaya ang ganda ng magiging matchup nila ni Leafa. Hindi lang sure kung magbabantayan ba sila dahil sa height difference, pero if makasabay ni Ramos si Newsome sa laro at ganoon din si Leafa kay Corey, usahan nating mangyayari yan with Chris kay Webster. Number 3, Justin Brownlee versus Tom Vodanovic. Ito naman, labanan ng PBA imports. Though mas mabigat ang bubuhatin ni Brownlee sa team, still, sila malamang na magkakatapat sa wing. Itong si Vodanovic naglaro to ng first window at miski ng OQT para sa Tall Blacks. Noong tinalo rin nila ang Croatia, 11 points ang inambag niya ron with 2 3-pointers. At ngayon nga, kontra sa Pilipinas, na familiar siya sa game, tsak na mas mataas din ang confidence nito na gumawa. Meanwhile, si Justin Brownlee naman, expected na ma-outperform niya si Vodanovic given ang bigger role niya sa team. Masaasahan siyang trumabaho 20 puntos pataas ang kailangan sa kanya ng koponan. Pero ever reliable naman tong si Brownlee kaya wala ka ganong ipag-aalala sa magiging laro niya. Kahit nga off night, kakayod pa rin sa ibang bagay like rebounds, assists at depensa. Number 4, AJ Adu versus Sam Wardenberg. Tapatan naman to ng mga agile na bigs. Though mas maliksi yung Sam pero mobile enough din naman si AJ para masabayan to, lalo sa depensa. 6'10 forward tong si Wardenberg, malamang 4 ang lalaroin niya. Habang si 6'11 AJ naman maaaring 4 rin or 5 sa part ng laro. Ang World Cup sabay nga silang nagsastart ni Fajardo dahil kaya naman ang skill set niya na mag 4.
Ang ganda ring matchup na ito, no? AJ versus Sam. Currently 16.7 rebounds ang average ni Wattenberg sa NBL Australia with 1 block a game. Then si AJ naman, mas mababa man ang numbers pero number 1 shot blocker yan ngayon sa buong bilig. Kaya hanip ang madadala niyang rim protection para sa Gilas. Maganda rin na naging performance niya ng 2023 World Cup, di ba? Napakinabangan talaga ng husto ng koponan. Kaya ngayon magbabalik na siya sa ating national team after ma-sideline ng ilang laban, inaasahang mas mapapalakas niya pa ang Gilas Pilipinas. Number 5, Kai Sotto versus Tyrell Harrison. Ito ang panghuli, kaldagan ng dalawang 7-footers. Si Tyrell 25 years old lang pero veterano na kagad sa NBL Australia. Pang 8th season niya na kagad doon. Double-double din ang average niya this season. Kasama pang isang sapal kada game. Naglaro rin to sa FIBA nung first window at sa OQT with decent na stats. Kaya tsak na magiging solid na big man pa rin to ngayong second window para sa New Zealand. Sa kabilang banda, si Kai Sotto naman, 3 years younger man siya kay Tyrell, sigurado namang hindi ito magpapatalo sa matchup nila. Almost double-double din ang average niya ngayon sa Japan. At kagaya ni Edu, isa rin siya sa best shot blockers ng liga with 1.4 a game. Though may scare nga lang sa last game nila nang masaktan ito. Pero ayon naman sa komento mismo ni Kai, mukhang okay naman siya. Mabuti kung ganun, sobrang laking bagay kasi sa gilas ng laro niya puntos, rebounds at depensa. Malaking butas ang maiiwan kung mawawala siya kontra New Zealand. Ang ganda rin kasi ng laro na ito ng first window at OQT At malamang magpapatuloy lamang na ganyan yan as long as healthy ang ating 7-3 big. Kung sakali silang dalawa ni AJ Edu, kaya nilang pahirapang umiscore sa ilalim sina Tyrell at iba pang players ng New Zealand. Katakot na depensa yun sa ilalim na may dalawang mahahaba na nambablanka. Kaya abangan natin sa mismong laro ang impact ng dalawang ito. Paano nila babaguhin ang takbo ng opensa nitong Tall Blacks. Yan nga ang ating 5 interesting matchup sa darating na laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand. Of course, marami pang mahuhusay na players dyan sa roster ng dalawang teams. Makakabuo ka pa ng ibang magagandang matchups. Pero ito nga para sa akin na mga kaabang-abang. Pero ikaw naman, pare ko sino-sino naman ang sayo?